Yan o, solid. Sabi ko ibigyan ako ng free taste kaso wala daw eh. Free taste daw muna kaso wala pagkanakain muna tsaka bang babayad. Ayaw mo nagluto? Bangin both sides. Ganyan na kataas kung nasan tayo ngayon. Ito medyo mas malalang rough road to. Nakikita ko medyo mas malala siya. Oh, lalaki ng bato. Oh, bangin, bangin. Ang daan ng katotohanan. Let's go. Ah, ito na yun. Akala ni-expect ko arko eh. Good morning! Andito tayo sa Bangged, Abra. Dito tayo nakapag-overnight. Tapos ngayong araw, ang goal natin ay pupuntahan o lalakbayin mula dito sa Bangged, Abra papuntang Kalinga. Yan talaga yung target ko kung bakit ako nandito sa Abra ngayon. Okay, para madaanan lang yan, daan na yan. Kagabi, nagtanong-tanong ako sa mga tricycle driver, sa mga jeepney drivers dito, yung mga nakadaan na doon, yung mga sa car wash, tinanong ko na rin. Isa lang yung sinasabi nila. Sabi nila ay rough road po yon ng mga ilang kilometro. So mahaba po yung rough road niya. Tapos pakyat daw. Tapos tinignan nila yung motor ko. Naku sir, napakabigat pala ng motor mo, sabi sa akin. Ngayon itong gagawin ko, pupuntahan ko pa rin yung daan. Kasi nga wala pa akong nakitang video na nagpapakita kung ano ba talaga ang quality ng daan doon, ano ba talaga itsura ng daan dyan. Yun ang magiging content natin ngayong araw. Fasten your seatbelt. Alright, so bago tayo bumiyahe, papakita ko muna sa inyo yung map. So based dito sa map ay would take at least 4 hours and 54 minutes. Huwag po kayong maniniwala dyan sa 4 hours and 54 minutes na yan. Ito ay may habang 174 kilometers dito sa Matatarik at ginagawang daan ng kabundukan papuntang Tabuk City galing dito sa Bangged, Abra. Okay? So, imagine niyo yung daan na to ha. Dire-diretso na all the way dito sa Bangged. Packet ka nga lang dito sa bundok, marireach mo na yung Kalinga. Whereas, kung dadaan ka dito sa Ilocos Norte, mantakin mo yan, napakahabang biyahe yan guys. Tapos kukonekta ka dito sa Cagayan para kumonekta dito sa Tabuk City. Napakahabang biyahe yan. So, instead na dito tayo dadaan, may daan naman dito sa gitna or dito sa gitna ng kabundukan na 6 years in the making actually bago ko pa man magawa ito, or it's not, hindi lang 6 years actually, siguro mga 7 or 8 years na yan na nakaplano na gusto kong daanan. Kaso nung time na yun ay sobrang hirap pa daw yung daan na yan kasi nagbabasa na ako ng mga vlogs na mga nakakapunta dyan, mga documentary nila. At sabi napakahirap daw kaya hindi ko na ituloy-tuloy yan. So ngayon pa lang after how many years? After several years, ngayon ko pa lang siya magagawa. Masasabi kong dream ride. Madadaanan natin ang ilan sa mga bayan dito. Kasama na dyan ang Tayum kung di ako nagkakamali. Pinakauna ay Tayum. Etong Tayum. Pangalawa ay Bangged. Pangalawa ay Lagangilang. Yan, Lagangilang. Pangatlo ay Likuan Baay. Yan, Likuan Baay. Tapos susunod ay Malibkong. Ayan, paakyat papuntang Balbalan. Itong Balbalan na to, part na po ito ng Kalinga. Okay, so Balbalan, tapos kukonekta na tayo papunta dito sa Tabuk. I think dadaan pa tayo sa Pasil kung di ako nagkakamali. Susunod ng Balbalan ay Pasil, tapos Tabuk City. Pero hahatiin natin tong video na to dahil mahaba. Sana ma-enjoy nyo itong video na to dahil for sure ma-enjoy ko to. Dream ride baby, dream ride. Okay guys, jump off na. Diretso na tayo ng Kalinga, hopefully. Morning sir. Padasag man di dalan ta. Kalinga ano, pakalinga. Pakalinga. Oh, sabi mahirap daw eh. Laging tanong sa akin, mag-isa ka lang, mag-isa ka lang. Sabi ko, mas masaya kasi pag mag-isa. Nakokontrol ko yung oras ko. Dapat may kasama ka, sabi sa akin, para daw pag natumba, mga ganon, may katulong akong magbabangon ng motor, mga ganyan. Sabi ko, yun na nga yung maganda sir. Kasi adventure tong ginagawa ko. Solo riding activity talaga to. Natutuwa ako dahil lahat halos nang nakakita sa akin
Yun ang tanong, sir, mag-isa ka lang? Gaganon yung tanong nila, yung napapakunot noo sila. Ang tanong sa akin. Mag-isa lang daw ba ako? Opo, mag-isa lang. Solo rider, going for an adventure. Andito tayo sa bayan ng Tayum. Susunod natin dyan either Lagangilang or Bukay. Sabi namang daan to. Solid naman magpatakbo dito. Yes sir. Parang naalala ko tong daan na to. Wait a minute. Tama ba tong pinupuntahan natin? Saglit lang parang may mali. Kasi naalala ko to, nadaanan ko. Kung maalala nyo tong kainan na to guys, ito nung pumunta ako dun sa Rolling Hills ng Abra, itong kainan na to, ay dito ako kumain nun. Oo nga actually sabi ko parang nadaanan ko na to dati. Saan ba pupunta sir? Pupunta ako ng Kalinga. Gano'n ba kahirap yung daan ito? Naalala niya ako. May pahirapan ba? Bakit? Alam ko sir Woohoo! Yeah! Here we go again! Hindi siya talaga bundok pa. Mamaya tayo sa bundok. Kung excited. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it all. Ang lilim. Tignan nyo dinadaanan natin, napakalilim. Wala akong nakitang arko. Kung saan na tayo, ano ba to? Likuan Bahay na ba to? O Lagangilang pa rin. Sana hindi hangin para mas makuna natin. Oh, there you go. You are now entering Municipality of Likuan Bahay. Alright. Alright, so medyo mataas na itong part na to. Oh wow, papansin nyo yan sa bundok na to, mga pine trees. Marami pa rin tayong nakakasalubong actually. Mga truck, karamihan mga nakamotor. Yan solid. Ilang bundok pang tatawirin natin mga brother. Ilang bundok pang tatawirin natin yan. Let's go. Dapat talaga umaga tayo nagsimula Alas 7 pa lang bumiyahe na sana tayo, kaso late na tayong umalis. Wow! Woo! Sementado pa rin siya pero hindi na siya aspaltado. Maganda pa rin naman yung quality. Lakob Malibkong. Yun lang. Ito medyo sa part na to bakbak na rin yung semento nung kalsada. Oops, ito medyo tricky to.
Oops. Grabe yung dinadaanan natin, oh. Ang tatangkad na, lalaki na ng mga punong mahogany. Talagang tinaniman doon ng mahogany, oh. Matibay na punong kahoy yan. May tindahan dito sa tuktok ng bundok, ah. Ayos to, pang merienda. Pasado alas 11 na. Dito tayo sa Tubong Market dito sa Likuan, Baay. Pakyat tayo papunta ng Tabuk o Bontok, depende kung anong oras tayo makakarating sa tuktok. Pero so far ang target natin is Tabuk ngayon. Nabigyan ako ng idea na kaya naman pala yung motor ibiyahe mula dito papunta dun sa Tabuk. So siguro yun na lang yung muna target natin. Anyway, meron tayong subscriber dito sa taas ng bundok, mga brother. Ano na naga mo, Manong? Ang pangalan? Freddy. William. Freddy at saka si William. Yan pala. So nagbigay lang mo ng stickers. Ayun ba? Tayo ng ano. Okay daw. Walang ulong isda. Yan si ate. Okay, maganda yung daan mo dyan. Sabi ko ibigyan ako ng free taste kaso wala daw eh. Free taste daw muna kaso nga lang pag kinakain muna tsaka ka magbabayad. Walang yan. Ayos na. Solid pala. Kinentuhan pa ako, pinanood niya yung last na video, kaka-upload lang actually kanina or kagabi. So, thank you, shout out. Solid, Likuan Baay. Dito pa rin yan sa Abra. Grabe sa bundok, ano? Good vibes. Good vibes pa rin hanggang dito. Ay, Bonglo. Ayun, oh, I love Bonglo. Ang tanong, nasa na yung rough road na sinasabi nila? Pagkagaling ko daw ng Kalinga, ay okay naman pala yung daan. Ba, malalaman lang natin yan mamaya kung kakayanin o hindi. Sabi nga nila, cross the bridge when you get there. Tingnan natin kung paano natin huhusgahan mamaya yung lugar pagka nandun na tayo. So far malakas ang signal dito ng Globe. Yan, para magkaroon kayo ng idea. Smart so far nawala. Yung pa naman yung niloadan ko, Smart. Sa baba lang pala malakas yung Smart, sa may bandang Lagangilang. Alright, Likuan Baay pa rin tayo dito sa Abra. Palibasa mataas na siya, kaya malamig na. Tingnan nyo naman yung dinadaanan natin, mga pine trees na. So ang taas na natin yun. Ang taas na natin pati. Ang ganda ng barrier, parang yung barrier dan lang na ginawa dun sa ano, Abra to Ilocos Norte Road. Rancho Dagio. Rancho Dagio. Pwedeng mag ano dito. Pwedeng mag tent, guys. Rough road. Madali lang umakyat eh. Pababa yung mahirap. Isa sa mga pwede yung pasyalan dito sa Likuan Baay, pwede kayo mag overnight. Ano na to? Bayan na yata to eh. Is this the train to Desert Moon? That's all she said.
Alright, sana to. May pansiteria dyan, oh. Bakero Elementary School, Likuan, Baay, Abra. Mga bata. Okay, isa ito sa mga barangay na madadaanan nyo dito sa Likuan, Baay. Stop daw. Sir, diretso lang. Diretso lang naman daw, sabi ni Sir. Eto na nga yata yung bayan, guys. So, ito na nga yung bayan, guys, ng Likuan, Baay. Bakero Likuan, Baay. Kung saan tayo ngayon. Kakalagpas lang natin sa ano nila, sa Municipal Hall. Ayan, nagtanong ulit ako kay kuya, yung taga rito. Sabi niya, ayan, sa may unahan na lang daw yung bandang rough road. Ba? Dito lumalapad yung daan, ha? Malapad na dito. Wow, wow, wow. Wait a minute. Hi guys, so anyway, yan, kinakausap ko lang si kuya dahil nag-inquire nga tayo kung anong estado ng daan dito, kung gaano kaganda, kung gaano kalayo tong rough road na to. Sabi, mula dito kung saan tayo ngayon, which is ito, medyo malala na yung pagka rough road. Ito medyo mahaba-haba daw to. Pero pagdating natin ng Kalinga, bandang Kalinga sa may Arco, maganda na daw dun. Dating mo na lang dyan, puro maiksi-iksi na lang dahil siminto naman na yung siminto na nila. So part daw dito, paputol-putol yung pagkakasemento. So usually ganun naman yung ginagawa nila para may madaanan pa nung mga motorista, no? Ingat din, Sekyo. Malibkong buong akala ko ito na yung last na bayan bago uy, saan ba tayo? Akala ko ito na yung last na bayan bago magkalingga, hindi pala. So may mga ibang parts ng daan na sementado, meron din daw rough road. So putol-putol pa rin. Nonetheless, ay maganda yung progress dito ginagawa sa daan. Taas na natin, mga brother. Pili-pili ng dadaanan. Ay, grabe na to. Ano ba to? Semento ba to o putik? Grabe tong dinadaanan natin, no? Nasa ilalim tayo ng mga bato malalaki. Oh, grabe, napakataas. Dito tayo sa tuktok ng ginagawang daan na to. Kung mapapansin nyo, bagong-bagong semento lang to, di ba? At yung nadaanan natin doon sa baba ay putol-putol nga. May mga part na rough road, may part na sementado. Ayan, bangin na yan. Tapos yun yung dinaanan natin. Unfortunately, hindi ko pwedeng paliparin yung drone dito. Lakas ng hangin. Woo! Man, adventure of a lifetime to sa akin. Itong daan na to, promise. Napakatagal ko nang gustong daanan to. Ngayon ko lang talaga siya magagawa. Yeah! Bring it on, mi amigos.
Uy, meron pang barangay dun oh. Ano itong bangin na to? Ay, Diyos mio, garapon. Bangin na yan, huwag na tayo dyan. Huwag na tayo dyan. Pinapahinga ko lang si Dominar dahil medyo mahaba-haba rin yung inakyat namin dyan. Tumutunog-tunog na yung fan. Ibig sabihin umiinit na siya. So far so good ang ating body. Kahit kalabaw si Dominar ngayong araw. Merong konting signal ng smart banda rito. Tingnan natin kung may 4G ba. O 4G. 5 minutes pa, pahingayin natin itong motor na to. 5 minutes para mas suabe lang. Alagaan nyo ang mga motor nyo para alagaan din kayo. Ganun lang yan, give and take. Alright, tara na. Tapos na ang pahinga ni Domeng. Wow, gaano kahaba ang rough road mo? Ayan guys, bangin. Good luck sa atin. Bangin, bangin. Ang daan ng katotohanan. Let's go. Tapos dito, sementadong parts ulit. Saglit na saglit lang yung mga rough road nya. Parang mga 10 meters lang ata yun. Piliin na lang natin yung medyo magandang daan. Bandang kaliwa yung maganda eh. Ang lamig na dito. Malamig na siya. Para na siyang Baguio. Para ng Baguio yung lamig niya. Ganun na siya kalamig. Eto, sementado na. Ang ganda pagkakasemento. Bagong bago pa. Mga about 10 meters. Tapos sementado ulit. So ganun lang yung kalakaran dito guys. Ganun lang yung kalakaran dito. Yun nga lang, syempre dahil di pa nagagawa ay wala pang mga barrier sa gilid yan. Katabi nyo talaga bangin. Pero hindi naman siya yung tipong nakakatakot. I think ito na yung ano. Ito na yata yung papuntang Malibkong. Ito na yata yung papuntang Malibkong sa may unahan. May nakikita na akong parang bahay sa unahan eh. I think headquarters sa atin ng mga gwardiya. Woohoo! Here we go!
Welcome Ancestral Domain, Municipality of Malibkong, Abra. Ito na yung arko nila. Oo nga, malapad na pati yung daan dito eh. Ito na yata yung kainan. May pansiteria daw dito eh. Kung kumain kaya muna tayo, no? Saan ang pansiteria ni Aling Nena? Gasoline station. Time check natin 1:30. Ganon kahaba ang biyahe, guys. Ada pansit na, no? Pansit? Ayaw mo nagluto? Ay, awan yung makan ito ang ito. Ah, okay. Ay, wala palang makakainan dito sa taas. Ay, tuloy na natin. Wala tayong choice. Tuloy na natin. Grabe tong daan na to, guys, oh. Bangin both sides. Good luck. Good luck, world.
ginagawang ano. Adayo pa di boundary? Adayo pa? Mano pa kilometro? Nya? When? Adayo pa? Anyway, shout out yun na kuya. Itong gumagawa ng slope protection sa part na to ng kabundukan. Thank you, thank you! Malayo pa daw. Tinatanong ko sa kanila kung malapit na yung boundary kasi hindi ko nakita yung boundary, yung arko ng Kalinga. Sabi nila malayo pa. Malayo pa daw. Tina-translate ko na lang yung sinasabi nila pag nag-usap kami ng Ilocano. Ta-translate ko na lang sa Tagalog, hindi ko na lalagyan ng caption yon. Mas madali. Malayo pa daw ang boundary. Hoy, kung DPWH yun, shoutout sa inyo. DPWH nga pala yung mga gumagawa ng daan, ano? Kasi national road nga pala to. Alright guys, yung pananakot sa akin kahapon doon sa Banggedabra tungkol sa nakakatakot na rough road pag akyat dito ay hindi naman po totoo. Hindi po totoo yun. Maganda po yung daan, may part na rough road, may part din na yung sementadong daan ay bakbak, pero overall po, overall maganda po. When I say maganda, hindi po ibig sabihin na sobrang linis. Expect nyo bundok po ito dinadaanan natin. Ito isa pang rough road. Bundok po itong dinadaanan natin. Ibig sabihin super passable siya, sementado siya, mga ganun po ang ibig ko sabihin nun. Baka in-expect nyo maganda may mga tanim-tanim na bulaklak, may ganun-ganun pa. Ay hindi ho ganun ang ibig ko sabihin. Ito medyo mas malalang rough road to. Nakikita ko medyo mas malala siya. Oh, lalaki ng bato. Lalaki ng bato. At least hindi akyatan, mas okay na to. Flat area lang yung rough road. Manageable yan. Yun. So tama nga yung sabi sa akin ni kuya, bago mag boundary ay nandun yung rough road. Eto nga yung rough road na tinutukoy niya. Hindi naman masama may part lang na talaga malalaki yung bato, pero overall sa rough road na to wala, maning-maning. Kahit nga scooter pwede dumaan dun kahit scooter kayang-kaya yun. Oh, ito rough road ulit. Putol-putol na rough road ba, Jod? Kasi yung parang pagkaka-describe kasi sa akin kanina ng mga drivers no, nandun ako sa Bangged, ay yung akala mo hindi madaanan. Parang ganon. Ay sabi sa akin, ay sir naku, ang hirap nun sir, pataas pa, sabi sa akin. Yeah. Yeah, Doming. You're doing good, my friend. You're doing good. Ay, ito na yung sementado sa wakas. Alright. So, yan, assessment ko dito sa rough road na to, hindi ko siya mahirap, madali lang siya. May part lang talaga na totoong may malalaki mga bato. Somehow itong GoPro kasi hindi niya talaga may papakita ng todo kung ano talagang quality ng daan. Kasi ang tendency niyan, gaya ng lagi kong sinasabi, yung stabilization nito, pina-flat niya yung area.
kahit mataas na pag ganyan yan, bukol, ang tendency ng GoPro ipa-flatten niya yun. Somehow, pag napinanood nyo sa screen nyo, parang flat yung area, pero hindi po siya ganun. Pero madali lang po siya, kahit scooter, kayang-kaya to. Kayang daanan yan. Huwag lang siyempre pabilis. Nakita nyo, actually mabilis na akong nagpatakbo dyan kanina sa rough road. Pwede nyo namang hindi bilisan eh. Alam mo yun? Pwede nyo namang hindi bilisan. Dahan-dahan lang. Kalma lang ba? Kalma lang, amigo. Anyway, so next na tutumbukin natin ito ay yung arko naman ngayon ng Kalinga. Ayun na. Tapos na yung onslaught nung daan na sinasabi sa akin na nagdalawang isip pa akong itutuloy ko yung lakad na to o hindi. Pero again, pray muna kayo. Pray muna kayo. Tsaka lakas ng loob. Medyo resilient din kasi ako kapag dating sa mga ganito. Kaya stubbornness. Stubborn. Maganda rin yung pagiging stubborn ko minsan, ano? Rock on. Dominar is doing good. Si Dominar, ang ganda ng performance niya so far. So far, very far. Performance wise, si Dominar ay excellent. More than excellent siya. Solid! Woo! Ayun o, natatanaw na natin yung mga tuktok ng mga bundok. Sa sobrang taas na natin. Diba? Kita nyo, gano'ng kalapad ang daan. Bagong bago ang daan na to. Wala pa kang barrier yan sa gilid yo. Teka lang, pakita ko sa inyo. Ganyan na kataas kung nasan tayo ngayon. Natatanaw na natin yung mga tuktok na mga bundok ko. Ang lamig na. Tara. At gumigewang yung motor ko dahil malakas ang hangin. Tinutulak. Animoy, gusto tayong itulak dun sa bangin. Lokong hangin to Loko. Grabing view yan. May nakasalubong tayong mga riders sa ata mga to. Hindi, mga taga rito lang din. Nagtatanggal ng helmet eh. Wala mga taga rito yan. Wow, wow, wee! My good Lord! It's a beautiful place. Oh! Hohoy! Balbound! Alright, mula dito kitang-kita natin yung na-carve na part ng daan doon, oh. At sa sobrang kataasan na itong bundok na to, ito, dinadampi-dampihan na naman tayo ng fog. Ayan na yung fog, oh. Woo! My man! Grabe na to. Hindi pwedeng hindi ako tumigil. Kailangan ko tumigil dito. Grabe no. Pakyat na tayo. Napakalamig, Kuya Eddie. Ang Balbalasang National Park. Woohoo! Ang ganda ng daan. Yeah!
Ano yung fog, oh? Super duper foggy area. Tri-boundary view deck, Gakab, Malibkong, Abra. 25 minutes daw yung trek natin para maabot yun. Sus Maria Josep, manlaki yan. Oh, may mga riders ata dito. Slow down, men at work. Meron pang mga paskil din dito na ating titignan. Welcome Balbalasang Balbala National Park. Ah, ito na yun. Akala ni-expect ko arko eh. Ah, I see. Okay guys, thank you kuya. Ito pala yung arko na dapat kung saan ilalagay yung arko ng boundary ng Malibkong or ng Abra tsaka Kalinga. Ayan, kaso nga lang sa ngayon ginagawa pa lang. Sina kuya yung nagtatrabaho dito. So Balbalasang 10 kilometers more sa Legseg 33 Kagaluan Junction 63. Tabuk City, layo pa. 98 kilometers pa tayo guys.